Amen. Okay? We should love one another. Marapat na mahalin natin ang isa't isa. Sa Bible po, isang bagay na gusto kong mabigyan ng diin sa inyo na marka ng pagkatagasunod, ng pagiging tagasunod ng Panginoon. It is a mark of a true and genuine disciple, yung pong tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. I remember, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus, sa napakaraming pagkakataon po, laging meron siyang pagbibigay pansin sa paalala ng halaga ng pagmamahalan po natin sa isa't isa. Ang usapang pamilya ay usapang magiging matatag kung nanduroon ang pagmamahalan. Ang usapang magkakaibigan ay magiging matibay at matatag kung naroon ang pagmamahalan. Ang usapang kumpanya, trabaho, o anumang relasyon, ang pag-ibig ang po pwedeng maging tali at magiging tibay at tatag ng lahat. Kaya naman, importante po mga kapatid, na ngayon po ay ating bigyang pansin ang ating pong magiging pag-aaral. Sinasabi po ng banal na kasulatan in 1 Corinthians chapter 13, now abideth hope, faith, charity, these three. But the greatest of these is charity. Kaya po ang isa sa naging emphasis ng pagsulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ang pagtiyak that in everything na ginagawa natin, lahat ay dapat gawin ng may pag-ibig. At pag pinag-usapan po natin ang pag-ibig, ang banal na kasulatan po ay nagturo sa atin in Romans chapter 12 and verse number 9. Ang sabi po, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Ang pag-ibig daw po ay wag maging pagpapaimbabaw. That is very, deceiving mga kapatid. And that is not good. Hindi po ito magwo-work. Kapag ka ang pag-ibig po, balat kayo. Kapag ka ang pag-ibig po, pakita lang. Kapag ka ang pag-ibig po, fake mga kapatid. Hindi po tunay, hindi po genuine. Mga kapatid, ito po'y mahahayag at mahahayag. Kaya po, ang paalala ni Apostol Pablo ay mahalaga na ating pong i-apply. Let love be without dissimulation. Ang ating pag-ibig ay walang halong pagkukunwari. Maging totoo ang ating pagmamahalan. At dito po sa ating text, in 1 John chapter 3, very obvious that the Bible emphasizes to us the importance of love, particularly yung halaga na mahalin po natin ang isa't isa. And in the opening ng ating pong chapter, ng ating pong text, nang binasa po natin, maliwanag na sa opening po, binigyang pansin ang klase ng pag-ibig ng Panginoon. Verse number 1, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. So it is very important for all of us to realize and recognize that the source of love is no other than God. Siya po ang masasabi nating nag-express ng matinding pag-ibig. Siya po ang example ng tunay na pag-ibig. Mga kapatid, mga minamahal, just consider na ako at ikaw, in spite of the fact that we are all sinners, that we are all undeserving, unworthy, but we cannot deny the fact na inibig po tayo ng Panginoon. And for me, yan po ang isang napakalaking pagpapala na tinanggap po natin sa ating buhay, na bagamat ako at ikaw sa katotohanan ay makasalanan, hindi karapat-dapat, kumbaga nasaktan po natin ang puso ng Diyos dahil sa ating patuloy na pagkakasala, and that is very clear. Ang sabi nga po ng Bible, dito po sa ating text, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So tayo po sa katotohanan, sa maraming pagkakataon, tayo po ay hindi karapat-dapat, hindi tayo kaibig-ibig. At mamaya po sa dulo ng ating mensahe, gusto ko pong bigyan ng emphasis ang patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. So again, our message this morning, we should love one another. We should love one another. Malinaw na yan po ay sinabi sa atin ng verse number 11. Again,
1 John chapter 3 verse number 11, for this is the message that he heard from the beginning, that we should love one another. Sa sulat po na ito ni John, he emphasized sa lahat ng kanyang sinulatan, yung pong, ang sabi po niya, ito'y narinig na natin mula nung pasimula pa lamang, that we should love one another. This morning, I want to emphasize this very important thing to all of us. Kaya tayo pong mga nanunood, tayo pong mga nakasubaybay, tayo po'y magbigay pansin sa katotohanan at napakahalagang aral na ito. Again, ang lahat ay dapat gawin ng may pag-ibig. At ang pag-ibig ay itinaas ng Panginoon. Diba? Now abideth three, faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. So, it is but right for us to consider that because in the declaration of the Word of God, ito po ang pinaka-mataas. Pananampalataya na walang pag-ibig, useless. Everything na gagawin natin na walang pag-ibig, useless. Ang sabi nga po ni Apostle Paul, kapag ka ang isang tao raw po, mga kapatid, sa kanyang buhay, nag-alay ng kanyang sarili, what I mean to say, ginawa niya ang kanyang sarili, na haing susunugin, napaka-talented niya, napaka-gifted niya, pero ang problema, walang pag-ibig, ang sabi po, walang pakinabang, walang kabuluhan, at wala ring ibig sabihin ang lahat. So, ganyan, minahalaga ng Diyos ang usapin ng pag-ibig, ang pagtuturo ng pag-ibig. So, binibigyan ko po ito ng weight, mga kapatid, for you to understand na ang salita po ay hindi, o ang pag-ibig po ay hindi salita lamang. Please be reminded, ang sabi po ng verse number 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue. Kasi, alam niyo po, yung salitang I love you, napakagaan na binibitawan po ng marami. Napakagaan natin sinasabi, mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating kapatid, pero ang paalala po ng salita ng Diyos, my little children, mga anak ko, let us not love in word, neither in tongue. Ano ang sabi po niya? But in deed and in truth. Hindi ba very consistent? When the Apostle Paul said, let love be without dissimulation, this is exactly what John also said. Ganito po yung eksaktong sinabi rin po ni John, mga kapatid. Kaya po, ngayon pong sandaling ito, nais ko pong basahin po sa inyo ang sinabi po ng 1 Corinthians chapter 13. For emphasis purpose, allow me to read to you 1 Corinthians chapter 15. Ito po yung love chapter. Diba? Ito po yung love chapter. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. Though I spake with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Kanina, ang sabi po, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kumbaga, tunog lang, di ba? Alingaw-ngaw lang, pero walang klarong mensahe. Dito naman po, ang sabi niya, I am nothing. Sa verse number 3, ang sabi po ni Apostle Paul, and though I bestow all my goods to feed the poor, mapagkawang-gawa ang dating. And though I give my body to be burned, napaka-dedicated ng dating. And have not charity, it profiteth me nothing. Pwede po ba yun? Tumutulong sa poor? Pwede po ba yun? Ini-offer ang body? Walang pag-ibig? Yan po ang sabi ng Bible. Ang tawag po natin doon, pakitang tao. So kaya kahit na po gumawa tayo ng maganda sa nakikita ng tao, pero kung sa sarili mo, alam mo na hindi ang motibasyon ay pag-ibig, ang sabi po ng Bible, it profiteth you nothing, you are nothing, or you are like a sounding brass or a tinkling cymbal. Ano po ba ang turo ng Bible tungkol sa pag-ibig?
Nako, dyan na po papasok yung masasabi nating matitinding bagay. Kaya dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis, ano po? And try to somehow evaluate yourself as you listen to this message, because as what I've mentioned to you, sometimes it is just words. Yung salitang mahal kita, minamahal kita, kadalasan po mga kapatid, salita lang. Sabi po ng Bible, huwag tayong magmahal sa salita lang o sa dila lang. Di po ba? Ibig sabihin po, ang dapat pagmamahal is indeed and in truth. Now, let us consider our points this morning. Again, ang title po natin, we should love one another. Mga kapatid, unang dapat maintindihan po natin, to love one another is a command. Ang mahalin natin ang isa't isa ay utos. At siyempre po, kung ang pag-uusapan natin utos, magandang alamin po natin sino po ba ang nag-utos. Kanino po nanggaling ang utos? Sino po ang nagbigay ng utos na mahalin natin ang isa't isa? Actually po, kung makikita natin sa banal na kasulatan po, alam naman natin na mayroon pong mga like 10 utos at marami pang kautusan na ipinakita po sa Old Testament, particularly to His people. And in the New Testament, isinulat po ni Matthew, mga kapatid, sa chapter 22, kung interesado po kayo, I believe 37-38, na meron pong sinasabi na talagang ang mga kautusan ay nahati po sa dalawa. Okay? Una po, yung ibigin po natin ang Diyos. Okay? Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong lakas natin. Ang sabi po dyan, this is the first, this is the great commandment of all. Ito raw po ang pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos, ang mahalin po natin ng Diyos. And then, yung ikalawa po, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito raw po napapaloob ang lahat ng kautusan. And you know what? Alam niyo mga kapatid, kung aaralin niyo po yung 10 Commandments, talagang sa dalawa lang po nahati. Okay? Yung God Word and Man Word. Kaya kung ang pag-uusapan po ay ang pagmamahal, ang pinakadakilang utos, mahalin mo ang Diyos. Hindi po pwedeng may mamahalin ka ng higit sa pagmamahal na marapat sa Diyos. Hindi po pwedeng mas mahal mo ang magulang mo kaysa sa Diyos. Dapat mas mahal mo ang Diyos sa na siyang nagbigay ng magulang mo. Hindi po pwedeng mas mahal mo ang Diyos kaysa sa pamilya mo. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos kaysa sa sarili mo. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos ng higit sa kanino pa mang tao. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos sa ano pa mang bagay. So, ang dakilang utos ay ang mahalin natin ang Panginoon. Okay? And then after that, sinabi na po na ibigin natin ang ating kapwa. So ito po ay halos kapareho nung ideyang love one another. Ibigin natin ang isa't isa. Yan po ang napakahalagang bagay. So, it is a command. Hindi tayo pinakikiusapan ng Panginoon. Inuutusan tayo ng Diyos na mahalin natin ang isa't isa. So kaya ang sino man na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, in particular, dito po sa 1 John chapter 3, sino man na hindi umiibig sa kanyang kapwa, ang sabi ng Bible, dahil ito po ay utos, sumasalangsang tayo sa utos. Therefore, we can conclude that if we are not loving our brothers and sisters, ang ating neighbor, ang sabi po ng Bible, sumasalangsang tayo sa utos. Kaya lalabas po, dahil ang sabi ng verse number 4, whosoever transgresseth the law, okay, whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ang kasalanan daw po ay ang labagin mo ang utos o ang kautusan. At ang pagmamahal sa isa't isa ay kautusan ng Diyos. Therefore, masasabi natin na nagkakasala tayo kapag hindi natin iniibig ang isa't isa.
Kahit na ano pa ang maging tayog ng tingin mo sa sarili mo, sa usapang sa Diyos, nagkakasala ka, nagkakasala tayo kapag hindi natin magawa na ibigin po ang isa't isa. Lalo na po sa kontekstong Kristiyano, because the love of God shed abroad in our hearts. If you are a genuine believer, lalong dapat mas madali sa iyo, dapat mas magawa po natin na magmahal sapagkat nandyan, naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? We should love one another. It is a command. Ang ibigin natin ang ating kapwa, ang ibigin natin ang ating kapatid, ang ibigin natin ang isa't isa, ito po ay command ng Diyos sa atin. Ito po ay utos ng Diyos sa atin. So, that is point number 1. Okay, we should love one another. To love one another is a command. Second, to love one another is also a challenge. Very challenging po mga kapatid. Kasi po, ang usapan ng pagmamahalan, diniretsa po dito. We should love one another. Hindi po sinabi rito na mahalin lang po natin yung mga kaibig-ibig o yung nagbibigay ng pabor sa atin, yung gumagawa ng maganda sa atin. Very clear ang pagkakasabi po ng salita ng Diyos that we should love one another. Yan po ang malinaw na sinabi po ng verse number 11. For this is the message that he heard from the beginning, that we should love one another. So, yung idea po that we should love one another, hindi po tumukoy ng talagang espesipikong katangian lang ng tao na mamahalin mo. Kaya it is very challenging to love one another. So it is a command, it is a challenge. Madaling mahalin yung mga gumagawa ng pabor sa'yo. Madaling mahalin yung kasang-ayon mo. Madaling mahalin yung magkapareho kayo ng mga point of interest, or sabihin nating madaling mahalin yung mga sa tingin mo lovable. Pero ang utos ng Biblia, hindi yung mahalin natin yung mga lovable. Ang utos ng Bible, hindi mahalin natin yung gumagawa lang sa atin ng pabor. Ang utos ng Bible, we should love one another. So that is the reason why, sinasabi ko po sa inyo, it is really challenging to obey this command. It is really hard, very difficult. Kaya nga ang ginamit kong salita, challenging talaga eh. Because it takes spirituality. Sinasabi ko po sa inyo, it takes spirituality for us to do that. Di ba? Kasi kapag po pinag-usapan ang pagmamahalan, alam nyo po, we need to forbear and we need to forgive. Diba? Kasi sa usapan ng pagmamahalan, mahalaga po yung fellowship, yung forbearance, at yung pong forgiveness. Yung idea po ng fellowship, mga kapatid, minsan kasi namimili lang tayo ng po pwede nating makasama. Sa usapan ng fellowship, lalo na kung tayo po'y magkakapatid sa Panginoon, lalo na kung tayo po ay church, the will of God for us is to have a healthy fellowship. Ang Biblia po ay nagbibigay ng pansin sa bagay na ito sapagkat ang malinaw na sinabi po ng salita ng Diyos, meron pa siyang example na sinabi rito katulad ni Cain na kinapuutan ng kanyang kapatid. Ang sabi niya, murderer daw po ang napupuot sa kapatid. At alam natin literally, ganun ang ginawa ni Cain kay Abel, di po ba? Sa kung anumang dahilan po niya. But here is my point, mga kapatid. It is not easy to love one another. That is why our point, it is challenging. It is very challenging to love one another. Tingnan niyo po. Pagka kayo po ay nasa school, meron kayong makakatagpo dyan na talagang by sight and by consideration, hindi lovable. Sa usapang kahit sa church, di ba? Huwag na tayong lumayo, sa church na lang. Kasi po, ang church hindi naman composed ng mga perpektong tao, di po ba?
So, ang ibig ko pong sabihin, let us face the fact na sa church, ang isang magiging challenge sa atin dyan, iba-iba po tayo ng personalidad, iba-iba po tayo ng point of interest, iba-iba tayo ng ways, iba-iba tayo ng approach, iba-iba tayo ng attitude. So, it is very hard. Okay? At ito po alam ng Panginoon. And I believe the reason why He gave this command, because alam ng Diyos na talagang we are different sa isa't isa. Magkakaiba po tayo, mga kapatid. Kasi kung halimbawa lang po, pare-pareho lang tayo, magkakaugali tayo, magkakapersonalidad tayo, magkakapareho tayo ng point of interest, o paano po magiging, di ba? Ba't kailangan pang utusan na mahalin natin ang isa't isa? Tiyak ko po, magkakasundo tayo. So, ichina-challenge po ng ating spirituality na mahalin natin ang isa't isa. At sa usapan pong yan, napakatinding hamon po ang utos na ito na ibinigay ng ating Panginoon. Di ba kadalasan po, kapag meron tayong hindi nagugustuhan, imbis na ipanalangin po natin, ginagawa po nating object. Maaring ng kwentuhan, di ba? Maaring dumarating tayo doon sa point. And sad to say, sometimes we are pointing our finger sa ibang tao, pero isipin din po natin, lahat nagkukulang. Kaya nga sabi po ng Bible, forbearing one another. Sinabi po niya sa mga mananampalataya sa Colosas, sinabi po niya sa mga taga-Korinto, kaya nga sa Bible, tingnan niyo po, isa sa nakita ko po, na talagang mas magiging posible na magawa nating magmahal ng totoo kapag yung espiritualidad natin tumataas. Yes. Kasi kapag may problema tayo sa maturity, kapag may problema tayo sa spirituality, pipili lang tayo ng mamahalin natin Okay? Doon lang tayo sa level na ang mamahalin natin, yung mga lovable lang. Yung mga paborable sa gusto natin. O masasabi nating sa tipo po natin. Pero pagka yung spirituality tumataas, okay? Pagka po nangigibabaw na ang spirit ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, diyan na po tayo natututo na bitbitin ang isa't isa. Na mahalin kahit na po yung mga alagain. Mahalin kahit na po yung mga minsan nagkokos ng hurt at pain sa atin. That is spirituality. So it is very hard to obey the command of God to love one another if we have problem sa ating pong maturity and spirituality. Kaya pala sa Bible, makikita nyo po na ang usapan, ito po yung presentation ni Apostle Paul, na ang sabi niya, them that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Yung salitang strong dito, matatag na Kristiyano. So, ibig sabihin po, ito'y pumapatungkol sa kanyang spiritual maturity. Ikaw ang mature. Ikaw ang malakas. Okay? Kaya mo nakikita yung mga hindi magagandang bagay, ito'y dahil sa kanilang kahinaan, yung mga hindi magandang pag-uugali ng ating kapwa o tukuyin na natin ang ating kapatid sa Panginoon, yan po ay manifestation ng kanyang immaturity. Yan po ay manifestation ng kanyang hindi magandang ugali. At ikaw ngayon na nasa kalagayang espiritual, malinaw po ang sabi ng Bible, them that are strong ought to bear the infirmities of the weak. At ang sabi po mga kapatid, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. You see? Kaya nga, to love one another is to really, to bear one another's burden. Kapag kami nakikita tayong nalilihis, ang magiging prayer natin at ang magiging hakbang natin, mga kapatid, yung pong, di ba, tulungan, dalhin. So, fellowship is important, and that is very challenging because hindi lahat ng tao gugustuhin mong maka-fellowship, pero yan ang utos ng Panginoon. Exhorting one another. Di ba? Yan po ang utos ng Panginoon.
Kung bibigyan pansin niyo po, one of the reasons why it is very enjoyable for us to be in the house of God, to be in the church, in our gathering, it is because of the opportunity na tayo po ay ma-exhort at makapag-exhort. Hebrews chapter 10 verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. You see? Hindi na naman sinabi doon na ang i-exhort mo, yun lang pong may mga specific na no, generally at talagang directly and very definite that the reason why we are attending and we should not forsake the gathering, it is because of the God-given responsibility that we need to exhort one another. Kaya po, hindi po sinasabi ng Bible na pakailaman natin ang isa't isa. Minsan kasi, yun naman ang nagiging problema. Ang nagiging problema naman, yung lumalagpas na tayo sa boundaries natin, na pati privacy ng ating kapwa. Kahit na po magkakapatid tayo sa Panginoon, igalang natin ang pribadong buhay ng isa't isa. Diba? We must learn to somehow respect, diba, the privacy of our brothers and sisters. Dapat alam natin kung hanggang saan lang po tayo. But again, sa usapan ng challenge, we need to fellowship one with another and we need to be forbearing. So forbearance is also very important. Ang idea po ng forbearance, mga kapatid, lalo na kung ikaw, ang tingin mo sa sarili mo, mature ka, patunayan mong mature ka. Ang mature nagdadala, hindi nagpapadala. Diba? Ang mature, mga kapatid, tumutulong, hindi naninira. Ang mature, mga kapatid, lumulutas ng problema, hindi nagdaragdag ng problema, hindi nagpapabigat sa problema. Kaya nga, kung iniisip natin na tayo po ay mature, then prove it by carrying and bearing our brethren na talagang medyo sablay. Let me use the word sablay. Diba? Them that are strong ought to bear the infirmities of the weak. You which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Kaya ang lundo ng lahat, love pa din talaga. Love, mga kapatid. Hindi ba very challenging yan eh? May nakakasama ka. Minsan, bilang tao atin-atin lang to. Huwag yun ang pagsabi sa iba. Alam mo sa sarili mo ito. Na sa reality, bilang tao, may taong makita mo pa lang, parang sira na araw mo. Diba? At yun ngayon, ang target ng dyablo. Tinitingnan ng dyablo kung saan masisira ang araw mo. Tinitingnan ng dyablo kung saan kanya po pwedeng atakihin. Kaya mga kapatid, pag hindi natin na-conquer yan ang gagamitin ng dyablo sa atin. Kung di natin mako-conquer yan, if we will not apply and if we will not obey the command of God to love one another, the devil can use that to put us down. Para i-discourage tayo. Alam niyo ang gagawin niya? Kung sino ang iniisip niya na makasisira ng araw mo, nang makasisira ng mood mo, nang makasisira ng paglilingkod mo, nang makasisira sa iyong relasyon sa Panginoon, ay nako, maniwala kayo. Pag natunugan ng dyablo yan, dyan lagi tayo aatakihin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, meron akong isang, payo na ibinibigay lagi. Doon sa mga lalapit at magpe-pray. Panginoon, di ba, Pastor, pray naman po natin na alisin ng Panginoon ang hadlang. Mga kapatid, minsan humihiling tayo ng hindi natin naintindihan eh. Natatandaan ko po, nung meron po lumapit sa akin, pinapersecute po siya ng magulang niya. O tapos, ang magiging prayer mo, alisin yung hadlang. Kung hinahadlangan ka ng magulang mo, kung siya ang hadlang, ipagpe-pray nating alisin, mali. Ang dapat prayer natin is to overcome the obstacles, to overcome the hindrances. Hindi po yung alisin. Kasi kapag ka inalis, paano yan? Paano aalisin ng Diyos? Kung ang persecutor mo, magulang mo, paano aalisin ng Diyos? O ganun din ba gusto nating mangyari na kapag may hindi tayo gustong kapatid, ang gusto rin ba natin alisin ng Panginoon? Hindi. Ang spiritual na mentalidad, ang gusto niya is to restore. Diba?
meron po akong ginagawang mensahe. Maganda po yung idea. 'Di ba? Yung idea ng walk out or work out. 'Di ba? To walk out or to work it out. So, mga kapatid, yung concept pa lang, gustong-gusto ko na po at gusto kong aralin po sapagkat ang gusto ko talagang mensahe mula sa salita ng Panginoon. Balik tayo. Hindi ba totoo po yun? Members, hindi ba totoo po yun? May mga tinatawag tayong personality conflict. Yung bang may mga taong talagang wala naman kayong ginagawa sa isa't isa, pero mabigat lang talaga loob natin. And that is actually our nature. Hindi gawa ng Diyos yun. Old nature po yun. Yung tayo po yun. Kaya pagka may spirituality, kaya pong daigin. Yung pong personality conflict. Sapagkat ang espiritualidad, mga kapatid, matindi. Alright, eto na po. Kanina sinabi ko sa inyo, challenging eh. Mahalaga po yung fellowship, mahalaga po yung forbearance, mahalaga po yung forgiveness. To forgive one another. Huwag mong palalabasin na mahal mo kung hindi mo magawang patawarin. Hindi po, mahirap pong patawarin yung hindi humihingi ng tawad sa akin. Mga kapatid, sa totoo lang, sa Diyos naman talaga nagkakasala ang lahat ng tao. Tama po ba? Pero ang Panginoon, ano po ang sabi niya? Doon po sa kalagayan niya, nung nakapako siya sa krus, sino ang dahilan? Hindi ba yung mga tao? At sino may kagagawan? Hindi po ba yung mga tao? But alam natin that voluntarily, Jesus Christ gave Himself. Jesus Christ gave His life. Voluntary yun. Hindi naman po, kahit sabihin niyo pong gustuhin ng tao na ipako siya, kung paiiralin po niya yung kanyang kalagayan bilang Diyos, hindi po mangyayari yan. But willingly and voluntarily, because of love, Jesus gave Himself. And you know what? Anong sabi niya? Ang sabi po niya doon sa krus, ito po yung unang wika sa 7 last words. By the way, may aklat na po tayo, yung 7 last words, 7 palabras. At ito po yung Bible na Bible, mga kapatid. Kaya po, kontakin niyo po si Ma'am Milet Aguilar, asawa po ni Pastor Poy. Nakapag-advertise pa tayo nung book natin, 7 palabras. Ano po ang sabi niya sa unang wika niya? Father, forgive them for they know not what they do. Yung po ba sinabi ng Panginoon sa kalagayang humihingi ng tawad yung mga tao? Hindi ba minamak siya? Hindi ba ginagawan siya ng masama nung panahon na yon? But in the heart of our Lord Jesus Christ, anong sabi niya? Forgive them for they know not what they do. Hindi tamang katwiran na dahil hindi humingi ng tawad sa iyo, hindi mo patatawarin. Mali po yun. Dapat forgiving po tayo, whether humingi o hindi humingi ng tawad in your heart, you should be forgiving sapagkat ang masasabi nating accountability ng pagpapatawad sa atin po. Ngayon, kung hindi siya humingi ng tawad, kahit sa heart mo nandoon, yung forgiving spirit mo, hindi niya ma-enjoy yung forgiveness because hindi niya hiningi. Pero kapag tayo po ay hindi nagpatawad, nakita niyo po, ang sabi ni Jesus Christ, forgive them. Diba? So, kaya lang, yung epekto nung hiling ng ating Panginoon, hindi talaga mangyayari sa mga hindi humingi ng tawad. Pero hindi niyo po pwedeng sabihin, hindi kasi pinatatawad ng Panginoon. No! Pinatawad niya, and in fact, yan po ang tibok ng kanyang puso to forgive them. Kaya po, mga kapatid, tingnan nyo po very challenging talaga. Ganito raw dapat pagka magmamahal tayo. Verse number 4 ng 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 and verse number 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It's not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Listen to this. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Ngayon, itatanong ko sa iyo, pagmamahal po ba yan na hindi natin ma-endure ang isa't isa? Pagmamahal ba yan na hindi natin ma-bear yung mga sitwasyon, mga kapatid? If it is really love, at ito po yung agape love, di ba yung agape? So, napakahalaga po na ito ang makita. Kaya challenging eh. And you know what? To love one another, number 1 is a command. Number 2, it is a challenge. Number 3, it is Christ-like.
Ayun na po, halos mag-overlap na po ako sa sinasabi ko. Diba? The pattern that we need to follow is no other than our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga po, mga kapatid, simple logic. Simple logic. Okay. Is Jesus Christ perfect? Yes, sinless po siya. Sa Bible po, niliwanag na sinless po siya. Kaya nga siya ang tagapagligtas eh. Kaya nga po, pagka pinag-usapan po natin yung manifestation niya sa flesh, si Blessed Mary, ginamit po mga kapatid. But in reality, hindi siya galing doon po sa sexual intercourse ni Joseph and Mary. Kaya kumbaga, si Mary po pinagpala. Sapagkat among sa mga babae, siya po ang pinili ng Panginoon. Di po ba? So kaya po, mga kapatid, mga minamahal, magandang maintindihan natin. Pero bakit po kailangang idetalye sa Bible na si Jesus Christ ipinanganak sa birheng kalagayan ni Maria? Alam natin na hindi lang po sila mag-boyfriend and girlfriend. Alam natin na sa kanilang kultura, lalabas na nasa first stage na po sila. Diba? Sapagkat nasa betrothal stage na po sila eh. Yung engage, yung presentation na lang po ang wala. Pero in reality, sila po ay committed na sa isa't isa. Yun po ang kalagayan po ni Blessed Mary that time. Sa prophecy at sa plan of God, kailangan po ipapanganak si Jesus Christ na hindi po galing sa binhi or masasabi nating sa magiging bunga ng sexual intercourse ng tao. Kasi kung kaya po ipapanganak si Jesus ay dahil sa pagsisiping ni Joseph at ni Mary, mamanahin po niya yung makasalanang likas. Pero ang sabi ng Bible, conceived by the Holy Ghost. Meaning to say, the Bible is very definite and very particular in the teaching about the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Therefore, Jesus Christ is sinless. Kasi wala siyang makasalanang kalikasan. Ang kailangan pong tagapagligtas, hindi nagkasala. Si Blessed Mary nga po ginamit na po ng Panginoon Pero ang sabi po niya, maliwanag sa Luke chapter 1 verses 46 and 47. Diba? So, ang sabi po niya, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Bakit po kailangang mag-angkin ng Savior si Mary kung siya po ay sinless din? Kung siya po ay perfecto din? Si Mary mismo, in-acknowledge po niya na si Jesus Christ na nasa sinapupunan niya, kanyang Diyos na tagapagligtas. Hindi po kailangan ng Savior ng sinless. Okay? But the fact that Mary is claiming that Jesus Christ, yung nasa sinapupunan niya, God and Savior niya, it means to say na siya po ay katulad rin po ng tao. Kaya nga ang tawag sa kanya, hindi naman worthy. Ang tawag sa kanya, blessed. Ang kaibahan po ng worthy at ng blessed, di ba? Ang sabi po, blessed art thou amongst women. Ba't sinabing pinagpala siya? Di ba? Sa mga kababaihan, pinagpala siya. Hindi sinabing worthy art thou. Hindi ba? Hindi po yun ang ginamit na salita, blessed art thou. Kaya ako, hanggang ngayon, ang tawag ko po kay Mary, Blessed Mary. At isa po siya sa Bible character na sobra po ang paghanga ko. Very admirable talaga, mga kapatid. Because kung kayo yung nasa katayuan niya, hindi madali na sumunod sa pinagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya po, huwag niyo pong lalapastangan si Maria. Kung kayo po totoong nag-aaral ng Biblia, wala hong kasalanan si Maria para po lapastanganin. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanya, hindi po siya nag-utos nun. Sapagkat pag nakita niyo po si Maria sa Biblia, napakababa po ng kanyang kalooban, aminado po siya na kailangan niya ng tagapagligtas. Yun po ang reason kung bakit hinahangaan ko po siya. And para sa akin, siya po ay napakagandang modelo na dapat tularan. So yun po'y bahagi lang ng pagdidiin ko po sa inyo. Kailangan lang po kasi na ang maganap ay ang hula na ipapanganak siya ng birhen. And that is very definite, mga kapatid, that when Mary delivered Jesus Christ, di ba? When she delivered, nasa kalagayan po siya na talagang birhen. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi pa sila nagsiping ni Joseph. Tingnan niyo po ang sabi, And try to put understanding. Be open-minded, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi. Hindi po ba
ang malinaw na sinabi sa verse number 23 ng Matthew chapter 1. Okay? Medyo bumabawi po ako sa mga times na hindi po tayo nagpangita at naging mahirap po sa akin. Listen, this is very important. Matthew 1:23, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So itong talatang ito, napakaraming doktrina ang itinuturo. At importante, napaka-major doctrine ng Bible. Una, the doctrine of virgin birth, yung supernatural birth. Ikalawa, the doctrine of his humanity. Pangatlo, the doctrine of his deity. Ang sabi po, behold, a virgin shall be with child. So, virgin birth. Lumalabas. Supernatural birth yun. Mahirap po yun. Yung mga anak nang walang nakasiping. Mga kapatid, hindi mangyayari yon. Supernatural birth po yan. And shall bring forth a son. Okay? So, yun po, yung manifestation ni Jesus Christ sa flesh. Okay? Ang sabi po mga kapatid, and they shall call his name Emmanuel. Ano raw ang ibig sabihin ng Emmanuel? Which being interpreted is God with us. Kaya mga kapatid, maliwanag po na doon po sa Luke chapter 2, talagang sinamba po nila. Sa Matthew chapter 2, yung wise men, sinamba po siya. Kasi Diyos nga po yung pinanganak. Pero ituloy po natin. Ang sabi po, Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, sino po si Joseph? Yung kanyang considered sa kanilang betrothal stage, parang yun na ang asawa niya, kung tutuusin. Yung engagement sa atin, yung bang areglado na po, hinihintay na lang po ang April 28 at ikakasal na. Parang ganun po, mga kapatid. Okay? Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Okay? Kasi tatakasan niya dapat. Kaya niliwanag ng anghel ang mensahe kay Joseph. At nung naintindihan ni Joseph, ang sabi ng verse 24, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. His wife, mga kapatid. Ang sabi ng verse 25, huwag kayong bibitiw. Itong napakahalaga. Para maintindihan nyo po na kahit si Maria po ginamit ng Panginoon, hindi naman po siya nanatiling birhen. Kasi wala namang problema kahit magsiping na sila ni Joseph. Hanggang sa magsiping sila ng magsiping, walang problema. Basta ang importante maganap ang propesiya na dapat ipapanganak niya si Jesus Christ sa birhing kalagayan, and that is very confirmed because when Jesus Christ was born, wala pong sipingan na nangyari kay Joseph and Mary. At ang patunay po verse 25. Verse 25, ang sabi po, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ang sinabi po, and knew her not. Alam niyo yung salitang knew rito? Para makita niyo po, Bible interpretation to, hindi ko interpretation. Balikan niyo po sa Genesis. Yung mga Bible niyo. Hindi ba? Pagka sinabi doon, and Adam knew Eve, his wife. Ano kasunod? And she conceived. So yung knew na ginamit kay Adam, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived, ito pong knew rito is referring to sexual intercourse. Nagsiping sila, kaya po nagbunga. Okay? So dito po ang sabi, si Joseph, and knew her not. Ibig sabihin, hindi niya sinipingan. Kailan? Hanggat till she had brought forth her firstborn son. Yung iba kasi, kaya ayaw tanggapin na may anak sa laman si Joseph at Mary, kasi ang akala nila may masisira. Wala pong nasira. Sapagkat si Mary po, sa kanyang kalagayan, pinili po siya ng Panginoon sa birhing kalagayan para ipanganak si Jesus na hindi bunga po ng sexual intercourse ng tao. Wala ngayon siyang sinful nature. That is why we can say that Jesus Christ is sinless and Jesus Christ is perfect. Amen? Hebrews chapter 4 and verse number 15. Hebrews chapter 4 and verse number 15. For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin.
So, very definite na si Jesus Christ po walang kasalanan. Ano pong kinalaman nito sa mensahe natin? Para lang po mapahiya tayo na yung perfect at yung sinless marunong magpatawad. Tapos tayo nagkakasala rin naman, hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo sinless, hirap na hirap tayo magpatawad. Hindi ba, mga kapatid? Hindi ba nakakahiya naman sa Panginoon yun? Na siya perfecto pero napaka-forgiving. Tapos tayo imperfect. Tayo sinner din, sinful din. Tapos hirap na hirap tayo magpatawad. Mga kapatid, in loving one another, fellowship is important. Forbearance is important. And forgiving, spirit is also important. So, ngayon, paano natin may apply yan? Christ-likeness. Be like Christ. Kaya ang sabi po ng Bible, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, mga kapatid. Diba? Verse number 31 and 32. Ang sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse number 32. And be kind one to another. Diba? And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Mga kapatid, kaya kailangan po nating idiin ang pagtuturo ng patawaran sa isa't isa, because again and again, because we are human, again and again, it is very impossible for us to experience na may mga makaka-offend po sa atin. Kasi wala nang dahilan na turuan pa tayo na maging forgiving kung wala namang magkakamali sa atin, kung wala namang magkakasala sa atin. How can we apply the forgiving spirit if there is no possibility at all na may magkakasala sa atin? Mga kapatid, talagang napakagaling ng Diyos. Itinuro ang pagdadalahan sa isa't isa kasi may mga bitbitin talagang kapatid. May mga alagain talagang kapatid. Binigyang pagpapahalaga yung fellowship sa idea ng encouraging, exhorting, praying, ganyan po yung isa't isa. Itinuro ang forgiveness, ang forgiving spirit because alam ng Diyos na tayong mga tao nagkakasala sa isa't isa. Sa palagay po ninyo. Brethren, we should love one another. To love one another is a command. To love one another is a challenge, very challenging. And to love one another is Christ-like. At sa paglulundo natin, to love one another is also a choice. Kahit utos ng Panginoon yan, nasa iyo ang pagpapasya. Kung gusto mong manatiling unforgiving, well, choice mo yan. Kung hindi ka willing na dalhin ang kahinaan ng kapatid mo, well, choice mo yan. Okay? Tatandaan nyo po na ang choice natin nagdedetermine ng ating magiging destinasyon. Dito nga po, niliwanag na para daw hindi tayo na born again sa text natin, para daw hindi tayo Kristiyano kapag hindi tayo nagmahal sa kapatid natin. Pero bilang nasa Panginoon at bilang Kristiyano, we should love one another. I hope and I pray na ang message natin ay naging malaking tulong para ma-realize nyo po. Kailangan natin ang mensaheng ito sa ating pamilya. Kailangan natin ang mensaheng ito sa ating trabaho at kumpanya. Kailangan natin ang mensaheng ito sa magkakaibigan. Kailangan natin ang mensaheng ito sa magkakapatid sa Panginoon. Tatandaan nyo po, ang unang utos, mahalin natin ang Diyos. Ang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito raw po napapaloob ang lahat ng kautusan ng Panginoon. And in our text, binigyang pansin po, this is the message that we heard from the beginning, that we should love one another. Again, to love one another is a command. Utos ng Diyos ito. Kung ikaw ay sa Diyos, kung ako ay sa Diyos, marapat sundin natin ang utos ng Diyos. Ikalawa, malinaw. It is a challenge. Very challenging to love. Lalo na yung mga
sa tingin natin, sa pakiramdam natin, unlovable. Hindi rin healthy kapag nabubuhay tayo sa hatred. Hindi po healthy kapag nabubuhay tayo sa irritation. Hindi po healthy kapag nabubuhay tayo na may bitterness. Let us love one another. It is Christ-like. Be like Christ. And it is a choice. Utos, pero nasa iyo pa rin ang pagpapasya. We should love one another. Let us pray. Lord, thank you po. Thank you po for reminding us through this message. Lord, may we realize the importance of this message sa lahat ng amin pong ginagalawan sa mundong ito. Sa lahat ng relasyon na meron po kami. We realize, Heavenly Father, na ang pagmamahal ay napakahalaga. Kaya Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay nagdagdag po ng sukat ng aming pananampalataya. Kung paanong ipinanalangin ng mga apostol, matapos nilang malaman na ang pagpapatawad ay dapat lagi, Panginoon. Ang kanilang naging prayer, Lord, increase our faith. May we have that faith, Heavenly Father, na ang pag-ibig namin ay magmamanifest sa amin pong matamis na pagsasamahan, sa pagdadalahan namin ng bigat ng isa't isa, at sa pagpapatawaran. Nawa ang maging prayer namin, Panginoon, ay ang maging kagaya mo. Na kung saan, sa kabila ng ikaw ay perpekto at hindi nagkasala, ang ipinakita mo po at ang pinararamdam mo po at ang ini-offer mo po ay ang forgiveness. Lord, thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.